Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo'y tao, ang tawag yan mga bulero at mga antikristo. Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo'y tao, ang tawag yan mga bulero at mga antikristo. Manloloko pa. Manloloko pa. Baliktad sila eh. Kagaya nito, papakita ko sa inyo ang isang contradiction. Pagka sinabi mo raw na si Kristo na paritong nasa laman, ikaw ay sa Diyos. Pagka raw sinabi mo na si Kristo na paritong nasa laman, ikaw ang totoo. No? Kaya dapat sabihin mo, pahayag mo si Kristo na parito tao. Yun ang paliwanag nila. Baliktad ka ako isip nitong mga nagpapaliwanag ng ganito. Kalaban ng ating Panginoong Kristo. Pag sinasabi manloloko, alam na natin yan. Si Kristo'y tao, taong may laman at may buto. Ang tawag dyan ng Biblia, ang titulo para sa kanila, manloloko at antikristo. Pagka sinabing antikristo, ano sa Tagalog yun? Chef, kalaban ng ating Panginoong Kristo. Pag sinasabi manloloko, alam na natin yan. Naparito siyang nasa laman. Parang ganito. Si Presidente naparito nasa kotse. Bakit sinasabing nasa kotse? Nung pumunta kasi rito, nasa kotse siya. Bakit? Madalas, ang Presidente nasa helicopter o kaya nag-eroplano sa dami ng pupuntahan. Nung pumunta ka rito, nasa kotse. Yung Presidente, kotse, engot. Bra Josel, engot ka pag sinabi mong yung kotse, yung Presidente, yun ang kotse. Manloloko pa. O, ito, pakinggan natin. Sa ikalawang Juan 1:7, dito po sa the message, ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudunong-dunungan ang nakakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Jesucristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, antikristo. Isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, antikristo. Paano nangyari yun? Naparitong nasa laman. Ibig sabihin, hindi nga tao nasa laman. Yung naparito na nasa laman, sa laman ng tao, hindi tao yon. Naparito nga eh. Ano ibig sabihin nun? Kaisipang baliktad dito eh. Yung talagang totoong nasa Biblia na baliktad. Eto nyo ha. Ang nasa Biblia, 1:7 ng ikalawang Juan, ganito. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang antikristo. Baka pala hindi mo ipinapahayag na si Jesucristo na paritong nasa laman, antikristo ka. Dapat para wag kang antikristo, ipahayag mo si Kristo na pariritong nasa laman. Isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, antikristo. Paano sasawayin? 1:13 ng Tito. Sawayin mo, may kabatsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Gusto mong gumaling ang tao? Pag mali, sawayin. In the name of Jesus! Gusto namin kayong malita. Si Jesus Christ dito na nakatira sa akin. Ang pagmamahal sa kapwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialamang hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol. Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali.
Sa oras na ito, mga kaibigan, gusto ko pong bigyan ng pansin itong komento ng isa sa mga iglesia ni Cristo na nagko-comment dito sa atin. Kasi may pinalabas po akong video na atin pong tinututulan yung mga aral o doktrina ng iglesia ni Cristo tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus Kristo. No? Komento po ito ng iglesia ni Cristo na galing kay kaibigan nating Karot. Sabi niya, tagal na yan Brad, matagal nang nasagot yan, sabi niya. Di naman kayo nagtagumpay pabagsakin ng INC, lalong lumakas, tas kayo watak-watak na, yung iba nag-atheist na lang. So yun po yung kanyang komento mga kaibigan na yung mga ginagawa nating pamalian yung doktrina ng INC na yung kanilang doktrina tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo o yung pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo ay matagal na daw nasagot ng INC. So ibig sabihin napatunayan na nila daw na totoo sila. Ganun ang ibig niyang sabihin. At hindi naman daw natin napabagsak ang INC, kundi lalo pa daw lumakas. Hindi tulad ng MCGI kasi ang tinutukoy niya, no? Pero tayo mga kaibigan na hindi po tayo MCGI, pero naniniwala tayo na totoo po yung ipinapangaral po ng ating kapatid na Eli. Kaya sabi niya, hindi katulad po ninyo na MCGI na nagkawatak-watak na. Yung mga iba nag-atheist na lang, sabi niya, no, mga kaibigan. Alam po ninyo mga kapatid, yung iglesia na may nagkawatak-watak o may mga nag-exit o umalis, hindi po yun patunay para sabihin mo na mali ang iglesia na yan. At hindi rin patunay na yung iglesia na hindi walang nagsialisan, yun ang patunay para makita mo na yan ay totoo. Hindi rin pwede. Kasi kung ang patunay mo na mali ang isang relihiyon dahil maraming nagsialisan, anong relihiyon, kaibigan na Karots? Anong relihiyon ang nakikita mo o denominasyon na walang nag-exit? Sa Iglesia ni Cristo nga napakarami din eh. Sa Iglesia Katolika napakarami din. Sa MCGI marami din. At sa mga born again, saan mga kaibigan, maraming nag-exit. At hindi yan patunay na mali. Kasi miski doon sa grupo ng Panginoong Jesucristo, marami ding nag-exit, mga kababayan. Bakit kasi may mga nag-exit? Bakit kasi maraming umaalis sa relihiyon, mga kababayan? Alam niyo po ang dahilan, minsan ang tao ayaw niyang sumunod. Minsan naman yung tao ay maaaring meron siyang nakitang mali doon sa grupo. Pero hindi natin alam kung ano po yung mga dahilan ng mga tao kung bakit umaalis sila sa kanilang grupo, mga kaibigan, mga kababayan. Ganun pa man, ulitin ko, hindi po yun patunay na mali ang MCGI at mas tama ang Iglesia ni Cristo dahil mas lumakas at yung MCGI ay maraming nag-exit. Hindi. Kasi miski sa Iglesia ni Cristo marami ding nag-exit. Pero hindi ibig sabihin dahil lumalakas ay tunay, hindi. Ang patunay, mga kaibigan, para ang isang grupo o isang sumasampalataya sa Diyos, ang patunay na siya ay sa Diyos, nagsasalita siya sa aral ng Diyos, mga kaibigan. Nagsasalita siya ng aral ng Diyos. Yun po yung palatandaan sa isang sugo ng Diyos. Pero ganun pa man mga kapatid, yung pag-exit ng mga taga-MCGI,
para lumaban sa aral ng mga MCGI, mga kaibigan. Buhay pa ang kapatid na Eli, alam na yan eh. Alam na ni kapatid na Eli yan eh. May video po si kapatid na Eli. Gusto ko pong patugtugin ito, mga kaibigan. No? Na isang patunay na ang kapatid na Eli, alam na niya yung mga mangyayaring ganon. Panoorin muna natin. Ano naman ang dahilan at nagkakaroon ng mga pangahas sa iglesia mismo ng Diyos? Nagkakaroon ng pangahas na mapagsariling kalooban para gumawa sila ng pag-iiwalay. Lumalakas ang loob nilang humiwalay. Ano ang dahilan nun? Alam mo ba ang dahilan nun, Sis Luz? Ano po ba? Mga factors yan eh. Meron siyang sariling nasa. Tama? Tama po. Ayaw niyang pasakop sa mga pangulo. Tama? Tama po. Opo siya sa pagkasakop sa iglesia. Samantalang may nilagay ang Diyos na pagsakop ang pamamahala ng iglesia, ayaw nilang pasakop. Bakit? Meron silang sariling kalooban. Alam mo, nagpapalakas ng loob nila para tuluyang humiwalay, Sis Luz. Ano po? Meron silang kabig, followers. Yun ang nagpapalakas ng loob nila. Kaya nagpalakas ng loob ni Willie si Karas eh. Yun ang pinansin niya eh. Kaya pala ganun, lumalakas ang loob, meron na siyang dating ang factor eh. Meron siyang sariling kalooban. Kapangahasan niya, ayaw niyang pasakot sa lehitimong pangangasiwa ng iglesia, iiwalay siya. Ang nagpupunsod sa kanya para humiwalay, itong sinasabi ni Pablo, Ikalawang Timoteo 4:3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi Ayan, tamo, umpisa hindi sila halata dahil natatago silang bato, nakatago sila, hindi pa sila halata. Pero darating ang panahon, anong gagawin? hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Ayun. Mag-aano pala sila, hindi nila makakatiis doon sa magaling na aral, na mahalayan damit na babae bawal, kalayawan ay bawal, alak ay bawal, sigarilyo ay bawal, mga party, mga kung ano-anong kalayawan ay bawal. Hindi nila matitiis yun, lalo na yung mayayamang mahilig mag-socialize. Kaya yung mga manggagawang walang diwa ni Kristo na may kunwang pagmamalasakit, merong parang pagkapanginoon. At yung mga may sariling nasa, walang taglay na espiritu, yung malalayaw, yun din ang lalapitan ng mga miyembrong ayaw ng magaling na aral. Hindi makakatiis sa magaling na aral, magkakaroon ng katinantaina, magbubuntun sila, makikiramdam sila kung sino-sino yung pwede nilang manggagawa. Naipon nga nila. Bakit kung konti lang naman, 4 na yata yun eh. Ayun, nahiwalay sila. Ngayong 4 na yun na nahiwalay, magkakahiwalay na rin kayo. Para patunayan sa atin ng Diyos na sila ay mga patong nakatago sa umpisa. Ang nakuha naman nila, sino naman? Sis Luz, 2:4 ng Galacia. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim. Ang nakukuha nila, yung mga hindi tunay na kapatid. Pero yung kapatid kay Kristo, hindi mo makukuha yun. Opo. Kasi halimbawa, paniwala mo, tapat, paniwala mo kapatid kay Kristo. Pero nakuha dahil sa pera, hindi kapatid kay Kristo. Kasi kung kapatid ka kay Kristo, yung pakinabang, aariin mo kalugihan alang-alang kay Kristo. Tama? Tama po. Ang sabi ni Pablo 3:7 ng Pilipos. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Alang
alang kay Kristo, lugi ka, kay Kristo ka pa rin. Pero kung ayaw mong malugi, gusto mo pera, punta ka na kay Karas. Ganun lang yun. Madali lang analyze yun eh. Kaya nakuha agad ni Sislus eh. No? Yan ang mga hindi tunay na kapatid. Yan ang makukuha ng mga manggagawang may sariling nasa na bandang huli hihiwalay. Pero sa umpisa kasama natin mga batong natatago sa piging ng pag-iibigan. Ano naman ang dahilan at nagkakaroon? Ayan mga kaibigan, ano? Isa yon sa mga dahilan kung bakit may mga nag-exit dahil sa hindi sila makikinig, hindi sila pasakop at nagiging makati sa kanilang tenga yung magaling na aral. Ibig sabihin, ayaw nila yung aral. At nakinig sila sa ibang turo. Ganyan kasi ang nangyayari ngayon yung mga nag-exit mga kaibigan. Dito sa Roma chapter 10 verse 3, sabi dito, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, yung sinasabi ng nag-text sa atin o nag-comment sa atin na pinapalitaw niya na mas totoo ang Iglesia ni Cristo sapagkat ang Iglesia ni Cristo mga kaibigan ay lalo pa daw lumakas miski namatay si Felix Manalo, si R.D. Manalo, ay lalo pang lumakas ang Iglesia ni Cristo. At yun yung kanyang patunay na totoo ang Iglesia ni Cristo. Dahil, ang isa pa niyang patunay, dahil ang MCGI daw ay marami ding nagsialisan. Hindi po yun patunay na dahil walang nagsialisan sa grupo ay totoo ka na, at yung iba ay dahil may maraming nagsialisan ay hindi na totoo, mali po yun. Hindi po yun pwedeng batayan. Kasi miski sa Iglesia ni Cristo, marami ding nagsialisan. Magpapakita po ako ng isa sa mga umalis sa Iglesia ni Cristo, nagpatotoo. Mga kaibigan, heto. Antonio. Magandang gabi po. Brother Eli, yung po mga napag-aralan po natin, yung po mga talata patungkol po sa kalagayan po ni Kristo, mula pa po sa simula, hindi ko po na talaga narinig. Kayo lang po ang nagtawid ng kaunawaan patungkol kay Kristo. Ngayon ko lang po naintindihan pasugo pala ay kahayagan ng pagnanako ni Felix Manalo ng mga salita ng Diyos. Ang pasugo po ay puno ng kontradiksyon at hindi ang Biblia na ipinagkait po sa amin. Dahil nga sa pinagbawal sa amin ng pagbabasa ng Biblia. Bagamat nalungkot po ako sa 37 years ko po sa kabila na inilagi ng kaisipan ko sa mga maling aral, naggalak naman ngayon po ang puso ko. Lalo pang espiritu ko sa unawang na itawid ninyo sa aming mga dating INC. Salamat sa Diyos sa pagtawag sa amin. Ngayon kami mga ex-INC ay hindi nabulag. Sa kaunawaan, salamat po sa Diyos sa isang tapat na katulad inyo. Brother Eli. Salamat sa iyo, kapatid na Antonio. Yan si kapatid na Antonio. Di ba ikaw yung dumudurog sa pagkatao ko, sabi mo, nung nasa iglesia ka ni Kristo? Opo. Salamat po sa Diyos at naunawaan ko na po ngayon. Salamat ng marami sa Diyos, nakakagalak ng kalooban. Ayan mga kaibigan, isa lamang po dyan yung mga umalis sa INC. Marami pa mga kaibigan ang umalis. Pati rin si kapatid na Cesar. At meron pang isa mga kaibigan na umalis din sa pagka-INC. Pumunta sa MCGI. Ngayon mga kaibigan, bakit po sila umalis sa Iglesia ni Cristo?
kapatid na kaibigan na Katkaros, no? Bakit po sila umalis sa iglesia ni Kristo? Kapatid na Katkarots, bakit po sila umalis? Ang isa sa sinabi itong si Antonio na dating iglesia ni Kristo, na kung saan siya pa daw yung isa sa mga lumalapastangan sa ating kapatid na Eli, mga kaibigan, ano? Ang isa sa sinabi niya na napatunayan niya na mali sa iglesia ni Kristo, mga kaibigan, ay yung tungkol po doon sa pasugo, na kung saan yung pasugo daw, mga kababayan, isang klase na babasain para nakawin ni Felix Manalo ang mga salita ng Diyos sa kanilang mga miyembro, mga kababayan. Ano ba kasi ang laman ng nasa pasugo na isa sa mga sinasabi niyang ninakaw ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo? Basahin natin yung pasugo na laging binabasa ng kapatid na Eli. Dito sa pasugo, pahina 13, ganito po ang sinasabi. Tao rin ang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagbabalik. Sa araw ng paghuhukom, hindi nagbabago ang kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao ng ipanganak, tao ng lumaki na at nangangaral, tao ng mabuhay na maguli, tao ng umakyat sa langit, tao ng nasa langit na nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya na muling paririto. So hindi nagbabago, tao talaga yung doktrina ng mga iglesia ni Kristo sa ating Panginoong Hesukristo. Na isa yan sa mga nakita ni Antonio para tuluyang umalis sa iglesia ni Kristo. Kasi napatunayan niya na hindi talaga tao ang Panginoong Hesukristo. Mantakin mo yon, tao nung umakyat siya sa langit, tao pa rin pagbalik niya, tao siya na buhay na maguli, tao pumataas, lahat tao, hindi siya nagbabago kailanman. Nananatili siyang tao, mga kaibigan at mga kababayan. Ngayon, isa yan sa mga hindi matanggap ni kapatid na Antonio. Isa pa sa mga doktrina, titignan natin yan mamaya, no, mga kaibigan. Isa pa sa mga doktrina ng Iglesia ni Kristo na hindi po matanggap, mga kaibigan, itong dating Iglesia ni Kristo, dito sa pasugo din, noong May, June 1986, page 7. Ewan ko kung aral pa rin nila ito. Pero napapakinggan ko pa ito sa video nila, mga kaibigan, na ganito talaga ang kanilang mga doktrina o kanilang itinuturo. Ito, pakinggan natin. Sa ikalawang Juan 1:7, dito po sa the message, ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudunong-dunungan ang nakakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Hesukristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, Antikristo. Sabi dito, ano namang Jesus ang itinuturo ng mga mandaraya? Tandaan po ninyo, sabi dito, ano naman daw Jesus ang itinuturo ng mga mandaraya? Sa ikalawang Juan, kapitulo 1 sa versikulo 7, ay
tinitiyak ang ganito, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ano ang ibig sabihin na si Kristo'y naparitong nasa laman? Ito ang kanilang paliwanag kung ano daw ang ibig sabihin yung si Kristo ay naparitong nasa laman. Sabi dito, si Kristo'y naparitong may laman at mga buto, tao. Yan. Yun yung kanilang patunay. Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoon Kristo'y tao, ang tawag yan mga bulero at mga antikristo. Yung tumatanggi na sa pagtuturo ng ating Panginoon Kristo'y tao, ang tawag yan mga bulero at mga antikristo. O ito, pakinggan natin sa ikalawang Juan 1:7 dito po sa the message. Ito po yung ating mababasa. Maraming bulerong nagdudunong-dunungan ang nakakawala sa daigdig na tumatangging sumampalataya na si Jesucristo ay tunay na tao, isang may laman at dugo na tao. Ibigay mo sa kanila ang tunay nilang titulo, manloloko, Antikristo. Maraming bulerong nagdudulong-dulungan Kung ano daw ang ibig sabihin yung si Kristo ay naparitong nasa laman. Sabi dito, si Kristo'y naparitong may laman at mga buto, tao. Yan. Yun yung kanilang patunay, mga kaibigan. Na ang ibig sabihin daw ni Juan sa kanyang sinulat ay si Kristo daw ay naparitong may laman. Pero ang nakalagay sa talata, naparitong nasa laman. Hindi po naparitong may laman. Pansinin po ninyo mga kaibigan at mga kababayan. Si Kristo naparito nasa laman. Hindi po naparitong may laman. Ang kanilang patunay ay Lucas 24:39. Ano naman ang Jesus na itinuturo ng mga mandaraya? Ang Jesus ng naparito'y hindi sa laman o tao, kundi naparitong Diyos. Yun ang sinasabi daw ng mga kalaban ng Iglesia ni Cristo. Pero para sa kanila, si Kristo naparitong may laman. Yun ang kanilang pandaraya, mga kaibigan. Ngayon, titignan natin kung gaano katotoo itong mga sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Tama ba na si Kristo, sabihin natin na naparitong may laman? Ano ba talaga ang nasa Biblia, mga kaibigan? Kasi ang nasa Biblia na ating nabasa, gusto ko pong basahin ulitin, doon po sa kanilang binasa sa ikalawang Juan, sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Ang hindi daw nagpapahayag ayon kay Juan na si Kristo ay napariritong nasa laman, kung ibahin yun daw ang magdaraya at ang Antikristo. So, ibig sabihin, kung ituro mo na si Kristo ay hindi naparitong nasa laman, kung ang ituro mo ay si Kristo ay naparitong laman, magdaraya ka. Yun po ang ibig sabihin ni Juan. Pero para sa mga iglesia ni Kristo, iniba po yung talata. Ang kanilang itinuturo ay si Kristo'y naparitong may laman. Tapos sila pang malakas ang loob para sabihin
na sila ang totoo at tayo ang mali, mga kaibigan. Ano ba ang katunayan? Ano pa ang katunayan para mapatunayan natin na yung Kristo na naparitong may laman o naparitong nasa laman? Alin ang totoo doon, mga kaibigan? Ito, hindi po matututulan ito ng mga iglesia ni Kristo. Kayong mga iglesia ni Kristo na laging subaybay, tutulan nyo po ito. Kung kaya po ninyo, sa live, pag-usapan po natin. Si Kristo, ayon kay Juan, sa aking nabasa dito sa Biblia na aking ginagamit, ay naparitong nasa laman. Pero sa mga iglesia ni Kristo, yung kanilang ginagamit, naparitong may laman. Naparitong laman. Yun po yung kanilang termino, mga kaibigan. Ngayon, alamin natin, si Juan din ang sumulat, mga kaibigan. Dito sa Juan Kapitulo 6, sa versikulo 38, ganito po ang sinasabi ni Juan. Si Juan din ang sumulat, Sabi ni Juan, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Bumaba akong mula sa langit. Saan nanggaling ang Panginoong Jesucristo? Bumaba. Saan nanggaling? Mula sa langit. Kaya tama yung sinabi ni Juan na si Kristo'y napariritong nasa laman. Ibig bang sabihin, nung nanggaling sa langit, mga iglesia ni Kristo, meron siyang laman? Lamang tao? Katawang tao? Yun ba ang pagkaunawa po ninyo, mga miyembro? Subukan nyo lang i-analyze itong aking sinasabi. Sabi ni Juan, sapagkat bumaba akong mula sa langit. Dala ba niya yung kanyang katawan? Para sabihin po ninyo na pumaritong may laman, pumaritong laman. Nung bumaba galing sa langit, hindi naman po ninyo matutulan ito Anong nasa langit? Bumaba ba siya na may laman, mga kababayan? Sapagkat sabi niya dito, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. May nagsugo sa kanya. Doon sa langit, nung nandun ang Panginoong Jesucristo, may nagsugo sa kanya. Kaya siya bumaba mula sa langit. Saan sa langit siya nanggaling, nag-umpisa, mga kaibigan at mga kababayan? Saan sa langit nag-umpisa itong si Jesus? Basahin natin dito sa 1:18 ng Juan pa rin. Si Juan pa rin ang magsasabi, mga kaibigan, kung saan siya nanggaling mismo sa langit. Basta langit ba nanggaling? Dito sa 1:18 ng Juan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Dito pa lang, mga kaibigan, ay hindi na po tao si Kristo Bakit? Wala daw taong nakakita sa Diyos kailanman. Tapos sabihin mo tao si Kristo, ba't niya nakita? Sige, buksan nyo lang ang ating pagkaunawa, mga iglesia ni Kristo. Kung si Kristo ay tao, bakit sabi ni Juan, walang taong nakakita kailanman sa Diyos? Sino lang nakakita? Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yung nakakita daw sa Ama ay ang Panginoong Jesucristo, na siya ay nanggaling sa sinapupunan ng Ama. At siya ang nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong, tungkol sa Ama. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpatotoo, mga kaibigan. So dito hindi talaga hindi talaga tao Kaya tama lang si kapatid na Antonio na umalis diyan po sa Iglesia ni Cristo, kasi hindi porket lumalakas at dumadami, tama na.
totoo na, mga kaibigan, mga kababayan. Ang batayan dito, yung aral, yung doktrina, mga kapatid na Iglesia ni Cristo na nakasubaybay. Ang issue po dito, ano ang tamang relihiyon? Paano mo mapapatunayan? Sa pamamagitan ba na lumalakas at dumadami? At ang patunay mo na mali ang isang relihiyon dahil maraming nagsialisan, yun ba? Hindi. Ang patunay, kung para mapatunayan mo na ikaw ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo, dapat ang sinasalita mo, salita ni Kristo. Basahin natin dito po sa libro ng John din. Si Apostol Juan din. 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. So para mapatunayan mo na ikaw ay sa Diyos, ang sinasalita mo, salita ng Diyos, hindi salita ng tao, mga kaibigan. Kaya si Kristo, nung isinugo siya ng Ama, ay bumaba mula sa langit, nagsasalita siya sa salita ng Diyos. Si Kristo, hindi siya nag-umpisa sa lupa. Kaya nga sabi ni Juan, si Kristo ay napariritong nasa laman. Hindi po ibig sabihin na paritong may laman, kasi walang tao sa langit na pwedeng makapagmana yung laman at dugo, kasi yung binasa nila doon po sa kanilang pasugo ay si Kristo po, mga kaibigan, ay may dugo at may laman, no? Ang tao, ayon kay Apostol Pablo, dito po sa libro ng unang Korinto kapitulo 15 sa versikulo 50, ganito ang sinasabi. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Yung katawang lupa natin, yung katawan na may laman at may dugo, may buto, hindi po yan pwede makapagmana sa kaharian ng langit. Kaya si Kristo, hindi siya talaga naparitong may laman. Hindi siya naparitong laman. Naparito siya nasa laman. Na ang ibig sabihin ng nasa laman ay hindi siya laman. Parang naparitong nasa kotse, naparitong nasa karo. Ganon. Pero hindi ibig sabihin dahil naparitong nasa eroplano, eroplano siya, hindi. Kundi andun sa eroplano. Si Presidente ay naparitong nasa kotse. Hindi si Presidente, hindi siya yung kotse, kundi siya ay nandun sa loob ng kotse. Ganun po, mga kaibigan. Si Kristo, naparitong nasa laman, hindi naparitong may laman, kasi unang-una, bumaba siya mula sa langit. Kung tao siya, di parang pinapalabas ng Iglesia ni Cristo na si Kristo ay nanggaling sa langit na mayroon siyang katawang tao. Di sinungaling si Juan, kasi si Juan sabi niya, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Meron pala, si Kristo po pala, mga kaibigan at mga kababayan. Di mali na dyan, no? Mga kapatid. Ikalawa, nung pumarito ang Panginoong Jesucristo, wala siyang laman. Bumaba akong mula sa langit. Pagbaba niya, wala siyang laman. Ano katunayan, mga kaibigan? Ano katunayan na wala talaga siyang laman? At yung laman ay nag-umpisa lamang po dito sa mundong ibabaw, no? Dito sa Hebrew chapter 10, sa verse 5, ganito ang sabi ni Apostol Pablo.
Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, si Kristo, di ba, nanggaling sa langit. Bumaba ako, sabi niya. Bumaba ako mula sa langit. Sabi niya dito sa verse 5, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin. Ang sa aking ay inihanda mo. O di pagpasok niya sa sanglibutan galing sa langit, may nakahandang katawan dito sa lupa na pinaroonan niya, sinakyan niya. Parang bumaba si Presidente sa aeroplano, pagdating niya sa airport may nakahandang kotse na sinakyan niya, ganon mga kaibigan. Ganon din si Kristo, pagpasok niya, galing siya sa langit, pagpasok niya, pagbaba niya dito sa sanglibutan, isang katawan ang sa akin ay inihanda mo, sabi niya. Nakahanda na po ang katawan na kanyang titirahan dito sa lupa, mga kababayan. Kaya hindi po talaga siya naparitong may laman. Ang layo kasi yung pakahulugan ng mga iglesia ni Kristo, kaya dapat lang talaga na umalis si kapatid na Antonio pati si kapatid na Cesar mga kaibigan. Bakit? Kasi hindi naman talaga si Kristo naparitong may laman Wala siyang laman, espiritu siya, mga kaibigan. Kasi ipinanganak siya ng Ama. Ang Ama kasi ay espiritu, dapat lang ang kanyang anak ay espiritu din, mga kaibigan. Si Apostol Juan, sabi niya dito po sa libro ng Juan, kapitulo 3, sa versikulo 6, ganito po ang sinasabi, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay siyempre espiritu nga. Ang Diyos espiritu nanganak. Ano ipinanganak? Espiritu din, mga kaibigan. Kaya si Kristo espiritu. Kaya nung bumaba siya, hindi po siya tao, bumaba. Pero pagpasok niya dito sa lupa, may nakahandang katawan. Doon siya tumahan, mga kapatid. Yung anak ng Diyos ay nandoon, napaloob doon sa laman, mga kaibigan at mga kapatid. Kolosas 2:9. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa kahayagan ayon sa laman. Napakaraming patunay na si Kristo hindi talaga tao Diyos talaga siya, mga kaibigan. Ito pa, dito po sa unang Timoteo, kapitulo 3, sa versikulo 16, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Si Kristo yan Si Kristo yan. Nahayag sa laman. Walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng pagkadiyos, yaong nahayag sa laman. Yaong nahayag sa laman. Wala namang ibang nahayag sa laman kundi ang ating Panginoong Jesucristo nanggaling siya sa langit, mga kaibigan. Yung katawan niya nanggaling din ba sa langit? Hindi. Nag-umpisa dito sa lupa. Saan sa lupa?
Saan nag-umpisa sa lupa? Dito po sa libro ng Galatia, sa 4:4, sabi dito, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak. O di talaga nang galing sa langit, no? Sinugo. So, ibig sabihin, kung sinugo, hindi siya taga rito, may pinanggalingan. Sinugo nga eh. At ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan. Ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa Israel yan eh, mga kababayan. Sa Israel yan eh, wala namang iba eh. At ipinanganak daw ng isang babae. So yung laman na inihanda ng Diyos, yan ay nag-umpisa doon sa tiyan ni Maria. Yung laman, yung tao. Pero yung pumunta doon, yung pumasok doon, pagpasok niya mula sa langit, pinasukan niya yung laman, hindi tagalupa yon. Anak ng Diyos yon, espiritu po yon. Yan. Bakit siya naparito? Sa Roma Kapitulo 9, sa versikulo 4, para mas maliwanag mga kaibigan, sabi ni Apostol Pablo dito sa 9:4, na pawang mga Israel, nasa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang mga at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at mga kapangakuan. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristong ayon sa laman. Yan, talaga sa Israel talaga yan eh, mga kaibigan eh. Si Apostol Pablo sabi niya mula sa kanila, sabi niya, ang Kristo ayon sa laman. Yung laman galing mula sa Israel o sa mga Hudyo. Kaya si Kristo Hudyo eh. Sa kanila galing. Pero yung anak ng Diyos galing sa langit. Kaya yung katawan ni Kristo hindi galing sa langit. Kaya hindi tama yung termino ng mga iglesia ni Kristo na napariritong may laman. Hindi, mali po yun. Pinapalabas po ninyo na si Kristo ay naparitong may laman, ibig sabihin kasama niya yung laman niya galing sa langit. Ay hindi po. Hindi ganon ang nakalagay sa Biblia. Kung lawakan nyo lang ang ating pagkaunawa, hindi ganon. Ang nasa Biblia po, pagpasok niya sa sanglibutan, may nakahandang katawan. Saan nanggaling yung katawan? Nanggaling sa Israel, Hudyo po yun. Doon siya tumahan ang Espiritu ni Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid, yung laman na nakahanda pagpasok niya sa sanglibutan. Nasa kanila, sabi dito ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Tuloy natin. Na siyang lalo sa lahat, si Kristo, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Maliwanag pa sa sikat ng araw, mga kaibigan, na hindi talaga tao si Kristo. Hindi talaga siya tao. Ulitin ko, no? Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Ano pa bang paliwanag ang ibig po ninyo dyan, mga kapatid na iglesia ni Kristo? Na ipipilit po ninyo na si Kristo ay tao. Napakaraming talata na si Kristo hindi talaga tao eh. Nagkatawang tao pwede kasi yan talagang nasa Biblia. Napariritong nasa laman, tama. Nasa laman nga kasi hindi siya laman kundi nasa loob ng laman. Yung termino po ninyo naparitong laman, naparitong may laman, ay hindi po. Mali po yun. Kasi walang laman
walang katawang tao si Kristo nung siya'y bumaba mula sa langit. Meron siyang dating kalagayan, mga kababayan. Meron siyang dating kalagayan na hindi tao. Dito sa libro ng Juan Kapitulo 6, ganito ang sinasabi ni Juan. Sabi ito ng ating Panginoong Jesucristo na isinulat ni Juan. Sa verse 62, ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Meron siyang kinaroroonan ng una. Saan po yon? Sa langit. Sa langit. Sa Ama. Ano kalagayan niya sa langit, mga kaibigan? Ano siya dati? Anong kinaroroonan niya doon? Ano siya dati? Si Juan din. Dito sa libro ng Juan 1:1, napakalinaw po ito, mga kababayan. Nang pasimula siya ang verbo. So ang kinaroroonan niya pala ng una ay verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. So yung verbo, yun po yung original na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Anak siya ng Diyos. Verbo. Verbo ang tawag sa kanya. Espiritu po yun. Yung verbo, kasama ang Diyos. So wala tayong makikitang tama doon sa pinapahayag nila sa kanilang pasugo na si Kristo ay tao sapagkat siya'y naparito daw siya na may laman, na hindi naman po gano'n ang nakalagay sa Biblia, mga kaibigan, kundi si Kristo po ay napariritong nasa laman. Hindi po siya laman, kundi siya po ay espiritong galing sa langit, at pagpasok niya, meron ng nakahandang katawan na kanyang tinirahan. So yan po, mga kaibigan, ang malinaw na itinuturo ng Biblia, na hindi po si Kristo ay naparitong may laman, kundi siya po ay naparitong nasa laman. Kaya kapatid na nag-comment sa atin, sana po ay magliwanag sa iyo ang aral ni Kristo. Kapatid na Katkarots, sana ay mabuksan ang pagkaunawa mo at matanggal yung nagpapadilim sa isip mo na dahil maraming nagsialisan ay mas tama na kayo, mali na ang MCGI o ang ibang mga sekta dahil maraming nagsialisan, sa inyo ay lumalakas. Hindi mo ba alam, kapatid, na ang mapapahamak ay mas marami kaysa doon sa maliligtas? Kaya nga yung daang maluwang ay mas maraming papasok. Dapat huwag mong sabihin na dahil lumalakas, dumadami kayo totoo. Mali, kapatid. Ang isa sa patunay na ang isang relihiyon ay totoo kung ang iglesia ay nagsasalita sa salita ng Diyos. Hindi binabaluktot. Hindi po iniiba ang nakalagay. Hanggang sa susunod po, mga kapatid, dito sa programang Expose the Truth.